Happy morning! Muli ang iyong lingkod, Miss Horizon Chaser, para sa ating balitang agham at teknolohiya. Narito tayo ngayon sa Laksan Hotel South Triangle, Quezon City para tunghayan muli itong ating scientific career system na magkakaroon nga ng oath-taking ceremony para dito sa newly conferred and upgraded career scientists. Kaya alamin natin itong 6 na mga SCS natin sa ngayon. Tunay na maipagmamalaki natin sa buong mundo itong ating mga scientists na siniserbisyuhan ng ating government. Katuwang rito ang Civil Service Commission at ang Department of Science and Technology or DOST na bigyan ng pagkilala itong 3 new researchers natin and upgraded na 3 rin. Sa Department of Agriculture ay si Dr. Norby L. Manigbas, Scientist 2. Sa Department of Health, si Dr. Ferdinand Salazar, Scientist 1. At sa University of the Philippines, si Dr. Marita Pinili, Scientist 1. Miss Fides Marciana Tambalo, Scientist 1. Si Dr. Edwin Alcantara, Scientist 2. At si Dr. Perangele Vital, Scientist 2. Bilang pagbungad sa programa ay nagbigay ng mensahe at pagbati sa lahat ng dumalo si Luningning Samaritana Domingo bilang Director ng National Academy of Science, Technology and Executive Secretary ng Scientific Career Council. At nagpasalamat ito kaya naman ay naging masaya ang buong programa. Samantala, nasa ibang bansa si DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. kung saan ay sa pamamagitan muli ni Director Luningning ay nagpaabot ng mensahe sa Secretary at pagkatapos at bumati ito sa lahat ng dumalo, lalo na kay Attorney Carlo Nograles na Chairperson of the CSC and Chairperson of the SCC. Bukod sa pagbati ay makikita ang mensahe ni Secretary Rene, kung mapapansin natin ay lalong dinagdagan pa yung mga benepisyo ng CSC at na kung saan ay pinalalakas pa nito or pinaiigting yung kanilang programa upang ay lalong maging produktibo yung ating mga scientists at lalo pang makahikayat ng susunod na mga henerasyon para sa paghahanap ng mga solusyon ng mga problema dito sa ating bansa. Ang mga conferred career scientists ay makakatanggap ng salary grade na depende sa bawat rank nito. Ang Scientist 1 ay Science Grade 26, samantala ang Scientist 2 ay Science Grade 27, Scientist 3 ay Science Grade 28, at Scientist 4 ay Science Grade 29 at ang Scientist 5 ay Science Grade 30 na dagdag pa rito yung support grants na representation and travel allowance. Nariyan ang Magna Carta benefits, membership to international scientific organization, and subscription to scientific journals, publication assistance, and foreign travel assistance for the oral paper presentation of $3,000 per scientist every 2 years. Kaya panoorin ang 3 na-interview ng inyong lingkod. Alright, so upang ma-inspire pa tayo, narito ang 3 scientists at pakinggan natin ang kanilang mga mensahe at ang kanilang nakaka-inspired na mga karanasan. Happy morning, Miss Horizon. Happy morning, ma'am. Gusto ko lang po alamin kung ano po nadama natin sa pagtanggap niyo po ng award and ano po inspirasyon niyo po para dito. Well, unang-una, nagpapasalamat muna ako sa DOST na sa SCC na finally for this prestigious award. So this is one of my kumbaga achievement sa buhay at a very young age for 2 decades for being a researcher sa University of the Philippines. So inspirasyon
unang-una family, of course, especially yung aking nag-iisang anak na lalaki. And then second, since I've been working for several years na sa corn and cassava, so naging inspiration ko talaga to pursue further research is yung ating mga local corn and cassava farmers. So nakita ko kasi talaga kung ano yung hirap nila sa field at kung ano yung need ng ating mga farmers. Right, ma'am. Ano po kaya yung napagdaanan niyo po na hindi niyo makalimutan bago niyo po natanggap yung award niyo? Ina-expect niyo po ba? Actually, hindi. To be honest, wala ito sa bucket list ko. Ang gusto ko lang talaga is pursue yung career ko as a researcher. And then to discover new things about crop protection. Kasi I'm a plant virologist and phytonematologist by profession. So, yun talaga yung gusto-gusto kong ma-achieve sa buhay. Makapag-contribute in a way. Para po sa ordinaryo nating mga kababayan, gaano kahalaga po siya, ma'am? Yung pwede ma-details na ng konti dyan sa research ninyo po, yung highlights niya. Actually, kami sa National Crop Protection Center as one of the senior researchers, kasi mandate namin is to produce research and develop technologies na makakatulong talaga sa ating mga farmers, especially when it comes to crop protection. So we're promoting yung mga nature-based solutions like mga biological control agents and then use of environment-friendly na pest management. Like, aside from biocon, we have plant-based, mga ganon. And then, of course, yung mga cultural and other means of crop pest management. And then, of course, yung ma-upgrade sana yung ating mga technologies. Kasi kung titingnan mo sa abroad, where I was graduated from Tokyo University of Agriculture, doon ko din nakita yung advanced technologies like yung tawag ito, plant immunization. Yung, parang sa tao, di ba? Yung binabakunahan tayo para may defense tayo against diseases. So sa plants, pwede din kasi yun. So they have already developed yung ganong type ng technology, yung plant vaccine. So yun talaga yung gusto-gusto kong madala sana dito sa Pilipinas sa technology. Nabanggit niyo po, no, doon tayo nakapag-aral din sa Tokyo. Gaano katagal yun? 3 years yung PhD program, but I also attended half year noong parang as a researcher. Kung may kahilingan pa po kayo, ano yon at kanino? Kahilingan na parang hirap ng tanong ano. Parang pang Miss Universe. Oo. Siguro wish ko lang sana for as a scientist, For science para sa ating Oo, para sa ating bansa. Siguro sana lahat noong mga nade-develop natin is may continuity and sustainability. Yun makaka-reach talaga sa mga clienteles natin, like yung ultimate clientele natin which are farmers. Sana mabigay talaga sa kanila kung ano yung nararapat sa kanila. Ayun. Para hindi naman masayang, no? Last na po, Okay. mensahe na mula sa inyo. Maraming salamat sa DOST, NAST for this prestigious award. So it's actually a big pressure for me as a newly conferred scientist. So hopefully mas madagdagan pa yung mga technologies na made-develop natin to help the agricultural sector. Ayun lang. Thank you. Happy morning, Miss Horizon. Sir, congratulations po pala sa inyo. Gusto ko lang po alamin yung ginawa ninyong research. Paano po yun na mapakinabangan dito sa ating bansa para doon sa ating mga kababayan na medyo hindi pa po nila naintindihan yung gaano kahalaga yung nakamit niyo po ngayon, ay ginawa niyo po at nagkaroon nga po kayo ng award ngayon. Actually, ang isa kasi siyang parang konsepto na nagsasabi na pwede magkaroon ng isang push at saka pull na pwede mong gamitin sa control ng mga lang Pilipinas na nagdadala ng iba-ibang klase ng sakit, dengue, malaria, Zika, chikungunya, Japanese encephalitis at yon. So basically, ito ay magkasamang approach na ang push ay nagsasabi na ang spatial repellent na modified na topical repellent na ginagamit ngayon, itong spatial repellent ay
pinapalibutan ka. Pag yung paligid mo ay pag available siya, hindi makakalapit ang mga lamok sa iyo, hindi lamok. Ang push naman ay yung humihila sa kanila para mawala sila sa environment. So magka-pair sila by concept, pwedeng special repellent ay any repellent na magtataboy ng lamok. Tapos ito namang push ay pwedeng trap na may pang-akit sa lamok, aakitin niya hanggang sa mahuli, pwedeng hanggang sa mamatay siya tuloy-tuluyan. Pero yan po ay safe naman sa kalusugan natin, unlike yung mga ginagamit ng ating mga kababayan. Safe po ito, pero yung individual component po niya ay kailangang dumaan din sa pagsusuri para masigurado. Kagaya ng special repellent, kailangang may FDA permit siya. At yun naman pong trap, dapat may merong pag-aaral na ginawa na epektibo siya kung gagamitin. Kasi ito ay isang konsepto, so pwedeng maraming compounds at saka trap na magpapares para umakto siya na isang push-pull control strat. Actually, mataas ang dengue, di ba? So, lahat ng klase ng paraan para makontrol sila will malaking tulong. Kahit kasi yung mga ginagamit natin ngayon, hindi pa rin siya sapat para mapababa talaga ang kaso ng dengue. May mga iba kaming itinrial kagaya noong paggamit ng trap din na ang ginagawa naman niya, kinocontaminate naman nila yung babaeng lamok para pagpunta nila doon sa pangingitlugan, pag dala-dala na niya yung chemical na nasa katawan niya, mamamatay yung mga lamok na at mga binhinan lamok na nandun at mismo yung lamok, yung kitikiti, kahit saan sila pumunta, mamamatay yung lamok na nandoon sa pangitlugan na pupuntahan niya. So marami siyang approach. Pwedeng mga iba-ibang teknolohiya ang kumatawan sa push at pwede ring iba ang teknolohiya ang kumatawan sa pull. Pero maganda silang magkapares kasi nagtutulungan sila. Pag palalayasin ng isa ang lamok sa loob ng bahay at huhulihin naman ng isa, aakitin at huhulihin para lumayo naman ito sa bahay. So essentially, kaya tinawag siyang push-pull. Alright, sir. Ano po yung mga challenges na nangyari po sa inyo habang nire-research niyo po yan tungkol sa mga lamok? Ano po? Hindi naman po kayo na dengue. Hindi naman kasi yung proof of concept ginawa naman sa screen house. So habang lumago na lang siya ng lumago, maraming klase ng repellents ang in-evaluate. Sa ibang special repellents in-evaluate na hindi ako lang yung part ng proof of concept, pero lumaki na siya marami ng mga taong nagpalawak noong konsepto, may mga pag-aaral na ginawa sa kung saan-saan na may tropical diseases na may mga lamok na nagdadala ng sakit. So ang challenges doon, unang-una is kailangang meron kang environment na safe, na hindi makakapunta doon sa mga bahay muna habang pinag-aaralan, at saka yung acceptance ng mga tao, at saka yung patuloy na suporta para meron tayong funding para matuloy. Pero sana in general na lang, sana suportahan ng gobyerno, kahit mga pribadong institusyon ang pag-aaral ng pagsasaliksik sa bansa. Umpisa sa bata, masuportahan yung curiosity nila para masigit silang ma-incline sa ganung paraan ng pamumuhay. So sana higit na suportahan ng maraming budget naman ang pero sana lang magkaroon ng suporta yung mga researches na talagang mapili kumbaga yung kung alin yung mga ipa-prioritize in the future. So para po sir, katulad yung mga na-research ninyo na po dapat maipatupad talaga o mailabas talaga. Diba po parang hindi naman sayang. Tama po. May mga ganon. Kung talagang hinug na yung sana masuportahan din ng government yung pagpapatupad nila. So sir, sige po, sinong nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Bilang pangulit. Actually, kasi we should dedicate every undertaking should be dedicated to the Lord. Kasi siya yun talagang, para mayroong pupuntahan ng ginagawa natin should always be directed to Him. And meron siyang blessing para sa maganda siya mapupunta at magagamit sa din sa magandang paraan. Thank you so much. Thank you po.
Happy morning, Miss Horizon! Happy morning and congratulations po, ma'am. Gusto ko lang po Salamat. alamin kung ano po yung nagawa ninyong research and paano po kayo na-inspire. Ang research ko po ay nakatalaga sa pananaliksik para makahanap po ng mga natural colorants. So, na-inspire po akong mag-scientist para po sana lalong makatulong para matrain po ang ating mga kabataan. So gusto ko rin po maging inspiration sa mga kabataan para sa pananaliksik din po ang kanilang gagawin. Alright. Ma'am, ano po yung naging challenges niyo po dito? Ang challenges sa pagiging scientist, syempre nandyan yung very limited ang ating mga budget at ang ating mga resources, pero hindi po tayo nagpapalimit po dyan. So ginagawa po natin kung ano po ang ating makakayanan para po maging resourceful para pa rin makagawa po ng pananaliksik na gusto nating gawin. Alright, ma'am. Gaano po yung katagal at paano ka nagsimula rito? Yung talagang, alam mo yung ma-inspire lang din po natin okay. yung mga next generation. Ganon. Alam nyo kasi, high school pa lang ako. Ang Opo. tatay ko po kasi ay nasa science din, plant pathologist po ang tatay ko. So bata pa po ako, unang-una, in-expose niya ako para makita kung anong itsura ng mikrobyo sa isang microscope. So simula po doon, hindi ko na nakalimutan ang pananaliksik na gusto kong gawin. Yun po yung talaga nagkaroon ng inspiration. At mga kapatid ko din po ay nasa iba-ibang din po ng mga sciences. So yun po siguro. At saka talagang kahit pa naman noon, kaya po ako ng BS Biology, ang tinapos ko, dahil paborito ko pong pag-aralan ng mga mikrobyo. Opo. Ma'am, buti na hindi po kayo nagkaroon ng, anong tawag dito, yung syempre, puro mikrobyo po yun. Hindi po kayo nakawaan, o mga gano'n. Hindi naman. Hindi po kayo natatakot? Hindi. Actually, may isa akong teacher, ang sabi niya, dapat talaga i-treat mo lahat ng mikrobyo na potential pathogen. Meaning to say, kailangan lang tama ang pamamaraan kung paano mo sila i-handle. So, syempre, laging careful. Pero alam mo ba, nasa 1,000 mikrobyo, siguro isa lang doon ang pwedeng mag-cause ng sakit. So, ang karamihan kasi dito, ang sabi nga nila, ang buhay ay parang hindi magkakaroon ng buong cycle ang buhay kung dahil sa mikrobyo. So, sa everyday life natin, even sa loob ng katawan natin, punong-puno yan ng mikrobyo na tumutulong sa atin. So, hindi lahat ng mikrobyo masama. So, pero kailangan din yung mga bad na mikrobyo, di ba po? Maraming kailangan na mikrobyo, kagaya ng antibiotics galing sa mikrobyo. Ang soy sauce, ang soybean hindi pwedeng maging soy sauce kung hindi dahil din sa enzymes na pinoproduce ng mga mikrobyo. So ang cheese, di ba? Yung tinatawag na rennet, may mga microbial sources po yan. So ang gatas hindi magiging cheese kung hindi dahil sa produkto ng mikrobyo. So hindi lahat ng mikrobyo masama. Alright. Ma'am, thank you. And ayon sa pag-aaral ninyo po, alin po yung pwede natin na maikapit sa pang-araw-araw ng pamumuhay sa usaping mikrobyo? At ano yung mga pag-iingat? Ano po ba yung mga konting tips lang na medyo magkaroon ng idea itong ating mga ordinaryo nating mamamayan? Yun. So, Dapat laging malinis sa katawan at sa kapaligiran. Yun ang best siguro na masasabi ko para tayo ay safe sa mikrobyo. Hindi dapat tayo maging madumi. At hindi tayo gagawa ng isang environment na kung saan ay pinapalayog natin na pwedeng mag-thrive ang isang mikrobyo na pwedeng mag-cause po ng sakit. alright. So, totoo po ba yun, ma'am, na ang madalas kapitan ng mikrobyo, itong mahihina yung immune system? Exactly. So dapat i-strengthen din po natin ang ating immune system at happy life lang. Ayan. Huwag masyadong pa-stress. Kaya, katulad niya po. Alright, ma'am, bilang panghuli, pakisuyo na lang po kung sino po ang dapat natin na bigyan ng panawagan, ano po yung pangangailangan pa natin kung may kahilingan po tayo sa ating pamahalaan, or sino man, kailangan ba ng private sector na tumulong din po sa inyo? Ako kasi ay exposed sa mga iba-ibang klase ng industriya. So, sana magkaroon pa ng mas matayog na
kooperasyon, ang private at saka ang government. Kasi kailangan po talaga natin yon para itong mga technologies na nade-develop po natin ay mas mabilis po na mailabas o mailicense out from the government to the private sector. Nang sa gayon ay madali po ang commercialization. Ayun. So, ma'am, meron pa sana akong gusto. Sige lang. Personal. Ma'am, ini-expect nyo ba talaga na magkaroon kayo ngayon ng award? As a scientist? As a scientist. Ako kasi sa buhay ko, lahat ay planado. So, even in my career, I gave up, honestly, ang PhD ko kasi I opted to, nagkaroon kasi ako ng anak na twins that time. But hindi ko siya sinabi na, kapag hindi i-give up ko to, kailangan pa rin hindi ako malimitahan. So, itong pag-apply ko sa SCS ay planado ko po yan. Inaral ko yung mga guidelines para alam ko na pwede ako kung sakali. In such a way na, despite the fact na nasacrifice yung PhD ko, alam ko na aabutin ko pa rin yung sa tingin ko ay kaya kong abutin. Oo nga po, ma'am. Congrats. Kasi po, di ba po, hindi lang po na sa edad tayo tumingin. Ano Exactly. Po? So, talaga wala imposible parang gano'n. Wala. Basta, kung hindi kasi natin makukuha lahat sa buhay, so ang pinaka-importante, halimbawa, kailangan mo i-give up yung isa, but make sure na kapag yon ay isa doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo, gagawa ka lang ng plan B para maabot mo pa rin yon. So, ganun lang yon. Kaya, happy lang. So, yun ang words mo sa mga next susunod po sa Opo, inyo. happy lang. Happy lang talaga, di ba? Alright. Thank you po, ma'am. Wala na po ba kayong sabihin? O ano na po na Sana ma-inspire din yung ating mga kabataan para po baka gusto nyo rin someday ay tahakin ang pagiging scientist po. At kokonti pa lang po kasi ang scientist dito sa Pilipinas. Thank you so much. Samantala, mabilis ang pagsulong nitong roster of scientists conferred ay umabot na sa bilang na 217 sa panahon ng institutionalized and 1883 sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Hingit sa ating kaalaman, ang Science Career System ay naglalayong mag-recruit upang mapaganda ang career at mabigyan ng recognition at rewards upang magkaroon pa ng dangal etong ating mga scientists nang sa ganon ay mas lalong mapaigting na matulungan ang ating gobyerno na ma-develop pa at magkaroon ng dekalidad at produktibong mga scientists. Ang sistema ay binibigyan ng halaga ng Civil Service Commission at ng Department of Science Technology or DOST sa ilalim ng CSC Chairman at ng DOST Secretary bilang pagbibigay ng serbisyo ng co-chairs ng Scientific Career Council. Ang programang CSC or SCS ay kasalukuyang nasa pangangasiwa ng NAS Philippines. Ang Master of Ceremonies ay sina Dr. Roel Soralta at Dr. Albi Astronomo ng Career Scientist 3 at ng Department of Agriculture Phil Rice Career Scientist 1 ng DOST PNRI. Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser, nag-uulat para sa Sensya at Teknolohiya dito sa Laksan Hotel. Happy morning. I love you all.